Good morning mga kasolar. So nandito tayo ngayon sa ating 3 kilowatt na sinetup. Ngayon ay magpapalit tayo ng cable, ng battery cable yung mas makapal. So ang gagamitin natin, napili namin gamitin ay yung sa ano, yung sa welding machine. So makapal-kapal yun. Kasi ang gagawin kasi natin ngayon ay mag-load kasi tayo ng turbo cooker. Alam niyo yun, yung pang-turbo. Makikita niyo mamaya yung pang-turbo ng mga manok, ganong ulo ng baboy. Yung tinuturbo kasi mataas na watts yun. So, yun. Tapos susunod, ililinya din natin yung yung turbo na yung motor ng tubig nila. Okay, ililinya din natin, testingin na rin natin ngayon. Sabi, mamaya na. So, alam niyo to, ito ay isang parang heat gun to, heater, parang blower lang siya, no? So, ang watts niya ito, ayan, kita nyo. 2,000 watts. Ayan. So, bakit tayo mayroon ng gamit ito? Ay dahil gagamitin natin dito. So, kasi naglagay tayo ng tawag dito pa? Shrinkable tube. Shrinkable tube. Okay? So, iinitin natin gamit to. Okay? So, naka-connect na yan dito sa ating solar na po yan. Okay. Hindi ka nagbugas kung hindi. So, ayan. Kayang-kaya. Okay? So, kinaya ng ating 2,000 watts yun. Ayan, 2,000 watts po yan. Ayan. Ano pa tayo ito? Yan, okay. Tingnan natin pagbukas. Tingnan natin kung ilan ang palo dito. Wait lang ha. Tingnan nyo ha. Wait. Bubulag na naman ang camera. Papaganahin natin. Ayan guys. 1,000. 1.8. Ayan yan yung tinakbo niya. Ganun sa katindi ha. Tapos 25.9 yung battery. Okay. Okay. So nakita nyo ganun kalakas. Okay. So kayang-kaya ng ating solar setup. Okay. Lalo na kung hindi po kasi maaraw, makalimlim ngayon eh. Ayan kita nyo. Naulan-ulan pa. Okay. So hindi sana mababawasan ng malaki yung battery natin. So bali uminit to. Ayan pakiramdam ko. Wala lang akong pan-check, pasensya na, pero uminit po siya. Kaya nga magpapalit po tayo ng mas makapal pa, no? So ito ipapalit po natin. Makapal po 'yan. Tapos ang gamit po natin ngayon diyan ay 125 na ampere. So gagawin pa nga po natin tong 150 na. Madating na po 'yan. Tataas pa po tayo ng MCCB. So ayan, pangalawa ang dulo. Okay. Tingnan natin dito. Pakiramdam ko. Medyo umiinit lang bagya. Load 69%. Ayan, nagwa 1.3, 1.17, 1.18. Ganun ha. Libo siya. Tapos 26 yung battery niya. Ayan. Hit na. Ayan. Okay na. Kayang-kaya. So, ito yung pangalawang wire. Makapal po yan. Yan po, again, ay pang welding. Yan pong ginamit na natin talaga. Cable naman po. Cable na malaki. Yan po ay cable na malaki. So, ang gamit natin na terminal latch, ito. Yan ay 150 ampere na. Kailangan makapal eh. So heavy duty pang crimping yan, malaki po talaga yan, parang jack yan, ganun ka lang ng ganun. Heavy duty pang crimping po yan
Yan, eh. Yan ang pangatlong gamit natin. Kaya ng ating setup. Yan. Yan, natin yung loob. 1,900, 1,000. Ano siya, oh? Ay, kakainit general po natin, ha? Okay. Tapos tayo ulit. Kabila naman. Pwede sa naman sa tanat sa kaya. Ang paging gamit natin. Okay, kaya. So yun, nagawa na natin. So isasalpa mo lang natin. So yung pang jumper naman. Diba? Wala ba clip? Sukatan lang. Dito. So bali yun ay dito na may ilalagay at maglalagay din tayo papunta dito syempre. Punta ng battery. Papalitan na natin kasi itong buong to. Load na natin. Oh, ayusin nyo ha. Karat natin ang buo. Yan yung hydraulic printer. Bahala ka dyan din. Hydraulic po yan. Ganyan dyan din. Oo. Hydraulic yan, no? Hydraulic pang printing tool. Printer. Taas mo na. Hydraulic siya. Hydraulic printer. Mahal po itong ganitong ano. Ayan. Yan dito yung pinaka ano niya. Ang ano yan ang mga ginagamit na talaga para maayos ang gawa at mahigpit din. Safe din. Kasi makakapal po ang mga 150 ampere na terminal rods. Kaya hindi basta-basta ang ano nun, paglalak nun. Ganyan dapat ang ginagamit. Ang lahi namin ay pang So, ang kapal yan, ito yung positive. So, binutasan namin to para maluwag. Lumuwag. Daan. Talaga mo na ng terminal rods. Yan. Ayan, ano? Like that. So, ito yung pangalawa, yung negative. Lalagay na natin. Ito ko na eh. Sorry. Ayan, nakikita nyo. Higitin ka pa. Okay. Kailangan talaga kasi mahigpit. Para walang loose connection. Kasi nakakasunog yan. Parang mo. Sabi ka. Sorry. Sorry.
Kaya nakabit na natin ang negative. Sunod niyan, dito na tayo sa battery na. Doon sa baba, papunta dito sa battery. Negative, positive, saka yung pang link natin, pang series. So, kakabitan natin yung sa battery. Kailangan maigpit ang lalagyan natin dyan. So, negative naman. Underground hip hop. So, ibabalik na natin yung AC connection, no? So, tinanggal kasi natin kanina, gawa ng nilakyan natin yung butas, no? Ng panel case ng MCCB case, no? Ayan. So, kailangan maigpit ang pagkakalagay. Binalik na rin natin yung cover, no? So, testing na natin. Naayos na natin. So, mamaya na lang natin tatakpan. Nakikita niyo yan. Yung turbo na yun. Yun yung ano natin. I-load natin dito. Okay, so patay pa yan, ha. Isi-ship naman ito yun sa normal power. So, yung normal power natin, di ba? Solar. Okay. Once na ito ay pumitik na papunta dito, kasi naka-upgrade tayo, hindi tayo nag-ACE na. Bilangin ko lang. Pumitik na yan dito. So, yun. Gagana na. Lilipat na yun automatic dito sa solar. So, ngayon, patay pa yan. Okay, energize. So, start natin. Unahin muna natin yung panel. Tapos, ito. Yan. So, ayan. Ang unang-una, siyempre, battery muna. Tapos yung panel, lumabas na sa gilid. Saka siya mag-distribute. Yung battery nag-distribute na. Yan. Hintayin natin yung panel naman. Ayan na, nag-distribute na rin. So, sinatad siya na yung battery. Ayan, ito. Pag ito, pinindot ko yung automatic, lilipat po yan. Okay, yan. At i-on natin tong load. Okay? Okay. Ayan, lilipat na. Okay. So, ayun na. So, ngayon, yung turbo na yon, pinatatakbo na ng solar. Tingnan natin kung ilan. Yung output, yung load natin. Naka-load din kasi yung madami naka-load yan ngayon, tingnan natin. 60 Hz yan, nakita nyo. Ayan. So, 46% yung load. So, 1.4K. Sabihin 1.4. So, ayan, ang battery niya ay 26.7 volts. Tapos, ang load, 60 Hz yan, ayan, wala po tayong nagiging problema sa So, 47% ang ating load. Ayan, 1.4K. Yun po yung yung load ngayon. Kasi tumatakbo na tong mga to. Yung sa aquarium at sa ibang load nila. Tapos, yung turbo. Ayan, nagtuturbo ng Okay, so ayan. So, kayang-kaya. So, sukatin para sigurado pa. Pakita nga natin yung output ngayon. So, gamit tayo ng tester. Ano ang output ito pati? Yung AC, kung ilang yung volt o ano man. Ang LP natin ay AC. Yan. 228 volts. Yan. may itong So, ayan. Yung DC ampere. DC ampere ay 17 o pumapalo siya 18 eh. 17 o 16, 17. Yan. Yan yung amperahe ng battery. ng battery.
So yan, obserbahan natin. AC. Dito naman sa loob. AC. Yung sa AC, tingnan natin. Ayan. 5.9. Yan, 5.9. Okay. Kaya nga. So yan, yung turbo, nagluluto siya ng karne, no? Gamit-gamit na yung solar nila, no? Maglilinya na tayo papunta dun sa yung tubig ng motor nila, and then dun sa outlet ng bahay. Okay? Simulan na natin. Ito yung cable na ilalagay natin dito sa MCCB na to. Okay? O sige. So sinimulan na namin na maglinya ng wire papunta doon sa fuse o sa breaker ng motor. So nalapit na natin doon sa breaker. So ito yung old school na fuse box nila. Pero sa breaker natin ito i-connecta. Ayan, doon sa itim na yun. So ayan, nalatan na. At syempre lalagyan na ng terminal latch. And pagkatapos, syempre titingnan muna natin kung ito nga yung tama nga yung o ito nga yung high voltage na grid. Okay. Live. Yan yung live. So kailangan safety, titipan muna para safety, and then kinabit. Wala po kasing patayan yan. So yan yung pinaka breaker nila ng motor ng tubig. So inalis natin yung nakalinya dyan at pinalitan ng galing sa solar. Okay. So kailangan maigpit. So matagumpay natin na ilagay, no? So yan, papunta dito. Ito, papunta doon sa kanilang motor ng tubig. Ayan, kita nyo may tangke yung motor nila, no? Ayan, malaki-laki yung motor na yan, yung red jacket. Ayan. So punta na tayo dito at i-connect naman dito sa kabilang dulo. Magpaparallel tayo ngayon papunta dito sa MCCB na to. Ito yung gagamitin para doon sa motor ng tubig. Okay, paparallel na lang tayo dyan sa MCCB. So dito natin ikakakabit. Ito yung gagamitin nating MCCB. Ayan, kinabit natin yung isang wire, yung unang wire at yung pangalawang wire. Tapos ilayin natin yan papasok dito. Tapos yung sinasabi ko, ipaparallel natin yan dito sa ibang MCCB dito. Napili natin dito sa sa isang MCCB na to. Yan natin napiling i-parallel. So dahil paparallel natin, yan na magbibigay ng supply sa MCCB na to para mag-share doon papunta sa breaker ng water pump. Okay? So yan, kailangan maigpit ang lagay, no? Kailangan pareha sila nakakabit na maigpit. So pagkatapos, takpan na natin at ito na. Ilalagay na natin yung galing doon sa breaker ng water pump para magkaroon na ng supply. Ganun lang. So ayan, nailagay na natin itong dalawang natirang wire. Yan, abang na lang muna yan. Yan ang magiging linya ng outlet. Ang kakabit na lang muna natin ngayong araw ay yung sa motor lang ng tubig. Okay? So ito, yan natin kinabit gamit yung Pepsi 2 na AC na MCCB. So babayin na natin. Ito muna ang una. Yan. Tapos ito. Susukatin doon. Hinda mo yan. Susukatin kung may pumasok na. Okay yan. Yan, 228. 2228 na yan. Nakita naman. Babae na natin ito. Babayin na to. Okay na. So nakakonect na yung motor ng tubig. Kaya out. 228. O yan na. Nakakonect na po. So yan, nakabit na natin. Nakonekta na natin yung motor ng tubig. Okay na. So ngayon tayo na lang natin siyang kumaon ng tubig. Okay. So mamaya, ipapakita ko sa inyo pag tumatakbo ng motor.
at kung ilang watts yung magiging load. Sa ngayon, ang tumatakbo ay yung turbo. Ayun, nakikita niyo yun? Yung turbo na yun, nagluluto ng panghanda mamaya, pang Noche Buena. So, yung tubig, mamaya pa yan, pagka naubusan na ng tubig, pag kinulang na ng tubig yung tangke, tatakbo na yung motor. So, mamaya ulit. So, ngayon, ang reading nitong ngayon, ating MPPT, papakita ko sa inyo. So, yan, ang load ay, tingnan natin, 60 Hz, yan po, wala naman nagbabago. Tapos, tingnan natin sa load. So, ang battery niya ngayon ay 25.2 volts. Tapos, 60 Hz ang output. Nasa 49% ang load. So, 1.44. O, yan. Ang kanyang load. Kasi gumagana po yung ating turbo. May niluluto po doon pagkain. So, yun kasi on and off yan. So, pagka namatay yun, tingnan nyo, output. On and off kasi yan, yung ganyan. So, 191 lang, di ba? Pag yun nabuhay, mamaya, libo yan. Naabot siya ng 1.44, di ba? Yan. Wala pa, mababa pa. Hindi pa siya uli nagkukula. Ayan na uli, bumukas na uli. Ayan. Kita nyo. Bumukas na uli. So, ayan, siya dito. Nag-message, kumbaga nagwa-warning siya na may pumasok sa kanyang malakas na load. Ayan, tignan mo, 2028. Yan, sumabay yung motor. 28K. Yun. 2,000. Isa mo yan. Ayan. Hindi kami nakakapigil. Ayan na, tumatakbo yung motor. Tumatakbo na. Kita, kinig nyo? Ayan po yung motor nilang gamit. Red jacket. Ayan po Ang specs natin, kung makikita, yung specs na. Natakbo na po yung motor, So, yun, 2,000, di ba? 90, Dahil sabay tumatakbo yung turbo, ayan po yung ampere niya, 89. Ayan po, yung ampere ng battery. Nainit? Hindi naman. Sabay pong natakbo yung dalawa. Naka-on po yung tubig and the same time nagtuturbo. Tingnan natin. Ang battery, 20.5 volts. Makuna talaga. Ayan, nag-e-error. 31K. Ayan po ang load. Sabay yan yung turbo, saka yung motor ng tubig. Ayan yung turbo. 9 amperes. At yung motor ng tubig, nagana ngayon. Tapos, sa load, nakakupo tayo ng 9.6 ampere. Yan po yun sa load, di ba? Yan po. Battery side 9.6 ay Ang battery, ng battery. Amperahe ng battery. Bumaba ngayon 30, na lang kanina 89. Then, tumigil yung Motor? yung turbo. Ay, turbo. Yung motor na lang po yung tumatakbo. Yan. Dahil motor na lang ang tumatakbo, tumigil na naman yung turbo. Tingnan natin. Ayan, nabuhay na naman. 77% o nag 100% nga pa ba? Ayan, 100% po yung load ngayon. Sa load talaga siya Ayan, kita nyo, 100% po, tapos 2031. Hindi pa dumapa ang ating 90, battery side 93. Ayan, bumaba na naman kasi yung automatic na yan. Ayan, pag namamatay yung turbo, kasi ganun yan, on and off po yan yung turbo, bababa po yung load, o 1,000 lang. Pag nag-on uli yun, yung turbo, sasabay sa kaon ng tubig, ng motor ng tubig, magiging 2,000 po uli yan. Ayan. Ayan na naman. Nagsisignal siya pag pumasok. 2033. Ayan po, bukas po uli. So, ganun talaga ang turbo On and off po yun. So, kayang-kaya po, Kaya din ang battery natin. Ang battery natin. Saka kasabay po yung na-harvest pa rin po yung ating panel. Tignan natin kung na-harvest pa. Wala nang input. Ayan, volt na lang po. So, ang input niya, 1.2 ampere na lang. Ayun, meron pa. 189 watts ang pinapasok ng panel.
Kasi halos wala na, 25.5 volts. Kasi wala na, hapon na po eh. Makulimlim na po. Makulimlim na po. Ang oras kasi ngayon ay, ayan na. Alas 2:15. Alas 2:15 pa lang pala. Maulan lang talaga. Ayan. Alas 2:15, tama pala. Kala ko hapon na. Kasi maulan talaga ngayon. Ngayong 24. Hindi ko sasabay yung balita. Oo. Ngayong December 24 na 2024, maulan talaga. Ayan po yan. So yan, successful po tayo. Kayang-kaya ng 3 kilowatt natin na setup. Okay? So nagsasabay sila, kayang-kaya. Ang gamit natin, ayan, nakita nyo naman. Dalawang Gen 5 na 12.8 volts. So total 24 volts. Nasa 28 na eh, no? Kaya pag tumutunog siya, ibig sabihin, tumatakbo yun. Turbo. Sabay sila ngayon, ha? So, kayang-kaya. Susunod na, i-connecta naman yung load naman ng outlet sa loob ng bahay. So, yun lang. No, muli, ito si Dansky, hindi po tayo kasing galing ng iba. Basta sa atin lang, ay aral lang po tayo ng aral. At ito po yung ating proyekto. Maraming salamat sa patuloy na tumatangkilik at sumusuporta at nagbibigay din ng mga magandang tips. Okay? Abangan yung susunod na episode.